Two men looked out of prison bars. One saw mud, the other stars. Very short poem by Robert Louis Stevenson. Two men looked out of prison bars. One saw mud, the other stars. Pareho silang nakakulong. Parehong maliit na bintana ang tinitignan nila. Yung isa, yung putik ang nakita, yung isa bituin. Parang sa Ebanghelyo ngayon yan eh. You have hidden these things from the wise and the learned, and you have revealed them to the childlike. You have revealed them to the childlike. Nakagaya ninyo. Narito ka ngayon. Because of your childlike faith. Pag sinabing ni Jesus, this is my body, this is my blood, naniniwala kayo. You have revealed the mystery of the Father's will to the childlike, to the humble, to the pure of heart. Minsan, yung mga scientist, yung mayabang, dahil mayroon silang James Webb Telescope, mayroon silang electron microscope, hindi ba rin yan nasusukat yung pagmamahal ng nanay ko sa tatay ko, pagmamahal nila sa isa't isa. Hindi nasusukat ng science yan. At yun ang pinakamahalaga sa ating buhay. Kaya, sa kayabangan nila, hindi nila nakikita yung tunay na kahulugan kung bakit kasama tayo dito sa universe. So naniniwala sila, reductionist ang tawag dyan. They reduce truth to what can be measured. Yung mga learned at saka wise, sila yan. Siguro hindi marunong magmahal. Kasi sabi ni St. Augustine, sa isang taong nagsabi, paano ko naman mapaniwalaan yung Blessed Trinity na 1 plus 1 plus 1 equals 1 pa rin? Sinong makakaunawa niya? Sabi ni St. Augustine, da mihi amantem. Amantem, a lover. Give me a lover, maintindihan niya yan. Siya yung childlike. Siya yung humble. Siya yung pure of heart. Kaya yan ang hingin natin ngayon. Na huwag tayong yumabang na parang kilala, alam na natin lahat ang katotohanan. Parang si Richard Dawkins, ang dami-daming librong sinasabi, ang sabi, ito daw 2 trillion universe, sa universe, yung 2 trillion galaxies, and bawat galaxy, minsan 500 billion stars, may mga planets pa yan. Sabi niya, meaningless, absurd, without any significance at all, itong universe na kinaroroonan natin. Nakikita niya yung putik. Pare-pareho tayong nakakulong sa time and space. Pero akala niya, alam na niya lahat. Eh tayo, naniniwala. I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Kaya, maraming mga kabataan ngayon, sa aking palagay lang kasi pinagtutuunan ngayon sila ng pansin eh. Pinag-aaralan ko yung mga video games nila at saka yung mga social platforms nila. Anxiety and depression. Nagbabiber sa akin yung ibang mga nanay, Father, kausapin mo ito si ano? Magpapakamatay na raw. Baka kulang sa kababaang loob ang maraming kabataan ngayon na kilalanin na may gumawa nitong mga 2 trillion galaxies saka billions upon billions of stars, kung kasama pa, tuldok lang tayo itong earth natin, akala natin ang laki, tuldok lang yan kung titignan mo sa buong universe. Let's pray to be childlike. Pray to be humble. Pray to be pure of heart. Minsan, yung mga learned and wise, makasalanan din eh. Kaya sabihin nila na walang Diyos, para wala, they are not accountable to anyone. Kaya hindi na nagsisimba.
Eh kung babagabagin ka naman ng budhi mo nga, you will be bothered by your conscience. Pag naghumili, pagkatapos sasabihin, huwag kang kurap. Nasa gobyerno ka, mataas ang posisyon mo, tapos ninanakaw mo yung budget para sa department mo, pananagutan mo sa Panginoon niya. Eh siyempre, maski naman ako, ganyan, sasabihin ko na tama itong ginagawa ko dahil yung ibang department, magnanakaw din naman eh. I'll provide for my family. Eh, billion-billion na yung pera mo. Hindi na kailanganin ng pamilya mo yan. Kaya, nagsasabing, walang Diyos. Yung mga pare, nambubula lang yan. So, maraming dahilan kung bakit nagsasabi sila at hindi kinikilala si Kristo. Lalo na ngayong panahon. Narito tayo ngayon sa dambana ng banal na diwa, si Jesus. Shrine of Jesus, the divine word. Sinabi sa Ebanghelyo ngayon, no one knows the Son except the Father. And no one knows the Father except the Son. And anyone to whom the Son wishes to reveal Him. When you accept Christ as your Lord and Savior, then He will tell you the mystery of His Father's will. Itong divine word, and the Word was made flesh and dwelt among us. Nagsabi siya sa atin, nasa Bible yung kanyang mga ginawa at sinabi para mapakilala natin para mapakilala niya sa atin ang kanyang Ama na gumawa nga nitong buong sansinuko. Panalangin din natin yung mga kamag-anak natin ang kaibigan na nagmamatigas ang puso, na magiging childlike naman sana sila, na magiging mapagpakumbaba, na magiging busilak ang puso, pure of heart. And then, they will accept Christ as Lord and Savior because maski saan ka pa, pupuntang lupalop ng universe, maski ilang millions of light years pa pupuntahan mong mga planeta, hindi mo mahanap ang kahulugan ng buhay mo. Because only Christ is the way, the truth, and the life.